So ito mga sangkay, pag-usapan po natin itong matinding ginawa ngayon ng presidente ng Pilipinas sa ating bansa na ikagugulat po ito ng maraming Pilipino. Hello guys, ako muli ito, nagbabalik sangkay dyan dito sa ating channel. Kamusta po kayong lahat? Kung ikaw ay isang solid sangkay, mag-comment ka po sa ibaba ng hashtag solid sangkay kasama po ang inyong mga lokasyon o inyong mga lugar. Para syempre magkakakilala po tayo dito. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe dito po sa ating channel, ayan po mga sangkay, makikita nyo po yung subscribe button sa ibaba. Pindutin nyo lamang po yung subscribe. Pindutin nyo po yung bell at pindutin nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay guys, eto, magandang pag-usapan ito ngayon mga sangkay sa ating vlog ngayon. Dahil kaalaman po ito kung papaano lalago ang ating bansa. At ito ang nakakagulat na nangyari. Pagpasok ng foreign investors sa offshore wind projects, mas pinagaan ng pamahalaan. Ito lang mga sangkay, bigyan ko lamang po kayo ng kaunting ideya sa mga hindi pa po nakakaalam. Ang Pilipinas, mga sangkay, may chance na yumaman. Gusto niyo yun, di ba? Na yumaman ang Pilipinas, sino ba naman na may ayaw nun? May chance ang Pilipinas na yumaman kagaya po ng iba pang mga bansa dito sa Asia kung bubuksan ang ating ekonomiya sa mga dayuhang negosyante. Ang problema mga sangkay, kaya pala mahirap pa rin ang Pilipinas hanggang ngayon dahil sarado po ang ating ekonomiya sa mga pumapasok na mga dayuhang negosyante. Wala po mga sangkay, kakaunti lamang. Tapos pagka pumapasok naman mga sangkay, sapilitan pa po yan, talagang pahirapan at nagtataas po sila ng presyo ng kanilang mga kung anumang item na binebenta dito sa Pilipinas. Ngayon mga sangkay, kaya po malalakas o malalago ang mga bansa tulad ng Singapore, Japan, China at marami pang mga bansa dito sa Asia like Vietnam. Kaya po lumalago sila dahil po yan sa mga dayuhang negosyante. Dito sa ating bansa, kontrolado po tayo ng mga Pilipinong oligarko. Akala po natin matitino mga sangkay, hindi po. Kinukontrol po nila yung presyo ng mga bilihin, kaya ang taas, di ba? Kinukontrol po nila yung mababang pasahod, kung kaya't barat po yung mga pasahod sa mga empleyado dito sa ating bansa. Kaya napipilitan ng mga Pilipino pumuntang ibang bansa para po magtrabaho. Ngayon, mga sangkay, bakit ganun, sangkay? Bakit hindi sila pumapasok? Kung ito pala ang solution na yumaman ang Pilipinas, bakit hindi papasukin ng mga dayuhang negosyante? Ang problema kasi, dahil po sa bulok na 1987 Constitution ni Corazon Aquino, ang ating Pilipinas na minamahal na bayan, mga sangkay, hindi po lumalago. Dahil nga po doon sa 1987 Constitution, sarado po doon. Piruin mo, pag pumasok ang mga dayuhang negosyante, mayroon pong polisiya na tinatawag na 60-40. So, hindi po 100% ownership. So, doon pa lang mga sangkay, iisipin na nila, pambira, lugi ako Hindi na ako magnenegosyo sa Pilipinas, malulugi ako. Malulugi ang aming kumpanya o ang aming negosyo. So, lilipat po sila. Napupunta sila sa Singapore, Vietnam, China, iba pang mga bansa like Vietnam, like Japan, mga sangkay. So, ang Pilipinas, tuloy-tuloy sa paghihirap. From 1986, mahirap na mahirap pa rin po ang ating bansa. At yun po ang katotohanan. Nakakaingit lang po ang ibang bansa. So, anong solution? Economic Charter Change. Para po ayusin ang 1987 Constitution, tanggalin ang mga restriction sa mga pagpasok ng mga dayuhang negosyante. Ang problema, ang Senado. Hinarangan po nila ito at until now, mga sangkay, itong si Chis Escudero, na siyang Senate President, sinabi po niya, hanggat ako ang nakaupo, hindi gagalaw itong economic chacha. Plus, siniraan pa po ito ni Tatay Digong. So, marami po ang napaniwala mga sangkay na delikado ito. Pero mga sangkay, kahit ganon, hindi pa rin po nawala sa isip ni PBBM yung kagustuhan, mga sangkay, na mapapasok po itong mga dayuhang negosyante. Kasi alam po niya na ito ang solusyon sa Pilipinas, ang paglako ng ating bansa. Alam niyo mga sangkay, hindi po politicians ang solusyon. Iisipin ng iba, mga politiko ang solusyon para maging mayaman ng Pilipinas. No guys, marahil pwede sila maging hagdan, pero hindi po sila magiging solusyon. Dahil kahit 10 Duterte pa, 10 Marcos ang magsabay-sabay na mamuno sa Malacanang, hindi lalago ang Pilipinas as long as sarado po ang
ating bansa sa mga dayuhang negosyante. But the good news is this, mga sangkay, ginagawan po ng pamamaraan nila PBBM kahit po ayaw ng Senado. Anak ng toko. So ito ang kanilang ginawa, mga sangkay. Pagdating po ito sa energy sector, mga sangkay, pagdating po sa halimbawa na lamang yung mga alternative na mga pagkukunan ng kuryente. Tingnan po natin, mga sangkay, kasi ito, maaari din pong, ito isa sa problema, mga sangkay. Hindi pumupunta sa ating bansa din yung mga dayong negosyante. Maliban po sa sarado ang ating constitution sa kanila, ang mahal ng kuryente. Diba? Ngayon, itong ginawa nila PBBM. Mas pinagaan pa ng economic managers ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpasok ng mga dayuhang negosyante sa bansa. Ito ha, pinagaan daw po yung pagpasok ng mga dayuhang negosyante sa ating bansa. So, paano nangyari ito kung sa 1987 Constitution, hindi pa rin po naaayos, so hindi pa rin po natutuloy yung charter change. Tinanggal na kasi ng mga hadlang sa pamumuhunan ng mga dayuhan sa offshore wind projects. Okay, dito lamang po ito sa offshore wind projects. Tinanggal, mga sangkay, yung mga pahirap. Kasi itong mga dayuhang negosyante, ayaw po talaga nila sa Pilipinas dahil sobrang hirap magnegosyo dito sa ating bansa. Paano sila magnenegosyo, mga sangkay, kung malulugi po sila, di ba? Narito ang sentro ng balita. Mas palalakasin pa ng administrasyon ang pamumuhunan sa bansa. Diba? Mas palalakasin. Dito natin makikita, mga sangkay, na totoo po itong ni BBM, adhikain na mapalago ang Pilipinas. Kasi kung hindi totoo, mga sangkay, wala siyang pakialam. Diba, Lina, wag na kayo pumasok, importante, may kita kami. Pero dito, mga sangkay, ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Matapos ibsan ng economic team ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ang mga balakid na humahadlang sa pamumuhunan ng mga dayuhan sa offshore wind projects sa bansa. Sa pamamagitan niya ng pinagsamang pagsisikap ng Department of Environment and Natural Resources at Department of Energy matapos ang kanilang pagpirma sa isang Memorandum of Agreement na nagpapahintulot sa paggamit ng mga offshore at auxiliary areas na sakop ng mga kontrata para sa serbisyo ng offshore wind energy na naglalayong itaguyod ang pag-unlad ng mga renewable energy resources sa bansa. So, pag nangyari ito, mga sangkay, magtuloy-tuloy, marami po ang mag-invest, magmumura po yung kuryente sa Pilipinas. O, diba? Ang gandang balita na ito, mga sangkay. Ayon kay Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs Secretary Frederick Go, tutugon ang naturang kasunduan sa mga hadlang sa pagpapaunlad ng mga proyekto ng offshore wind mula sa mga dayuhang mamumuhunan. Mas mapapadali ang proseso nang hindi nakokompromiso ang pagsunod sa mga pamantayan sa kapaligiran. Lalo na't magbibigay daan ito para resolbahin ang limitasyon sa foreign ownership ng public land na isa sa mga naging agam-agam ng foreign investors. Ayon pa sa kalihim, magsisilbing daan ito para mas mapalakas pa ang potensyal ng Pilipinas bilang isang investment hub. Habang pinalalakas ang renewable energy ng bansa, na isa sa mga prioridad ng administrasyon sa pagpapasigla at paglago ng ekonomiya. At dahil anya sa kasunduang ito, mas makapanghihikayat ang Pilipinas ng foreign investment sa offshore projects na makatutulong sa bansa sa pag-unlad nito. Bago ang pagpirma ng MOA, pinayagan ng gobyerno ang sektor ng renewable energy para payagan ng 100% na pag-aari ng mga dayuhan na nagdulot ng interes mula sa mga dayuhang mamumuhunan. Okay, 100 ownership. Ito, ulitin po natin. Kasi, kaya po ayaw nila mag-invest sa Pilipinas. Malulugi sila eh. Lalong-lalo na po yung 60-40 policy. Sektor ng renewable energy para payagan ng 100% na 100% ng pag-aari ng mga dayuhan. Pag-aari ng mga dayuhan. So dito, mga sangkay, magkaka-interesa sila. Pero, tandaan nyo guys, ito po ay para lamang po dito sa offshore wind projects. Pero malaking bagay na po ito, mga sangkay. Malaking bagay na po ito. Kasi pag nagtuloy-tuloy po ito, ibig sabihin, bababa po talaga yung presyo ng mga binabayaran natin pagdating po sa kuryente. Mahal-mahal, di ba? Sobrang kamot-ulo tayo kapag nandyan na po yung bills, di ba? Mga sangkay. Pero alam nyo guys, kung pipirmahan na po, itutuloy na po ng Senado itong economic tsa-tsa, hindi lamang po pagdating sa offshore wind projects, kundi pangkalahatan na. Maliban siyempre sa mga illegal, bawal po yun. No? Kapag nangyari ito, mga sangkay, naku, yayaman ang Pilipinas. Sinasabi ko sa inyo,
Hindi makakalimutan ng mga Pilipino si PBBM. Alam niyo, siya lamang po yung Pangulo ngayon, mga sangkay, na talagang kahit ayaw ng Senado, gagawan pa rin ng paraan para lamang makapasok yung mga foreign investors. Bakit? Para po, mga sangkay, lumago ang ating bansa. Ayaw niyo ba yun, mga sangkay? Maging mayaman ang Pilipinas one day. Na nagdulot ng interes mula sa mga dayuhang mamumuhunan. Pero naging agam-agam sa mga potential investor ng offshore wind projects ang 40% limitation sa foreign equity sa mga pampublikong lupain. Grabe, no? Ganyan po kahirap, mga sangkay, magnegosyo yung mga dayuhan dito sa Pilipinas. Kaya huwag tayo magtaka kung bakit mahirap pa rin pong bansa tayo. Ang Vietnam ngayon, mga sangkay, naungusan na po tayo. Malayo na po ang kanilang narating. Exploration, development at utilization ng natural resources. Dahilan para kailanganin pa ang pahintulot ng local partners para maisakatuparan ang mga proyekto ng mga mamumuhunan. Pero ito, ginawan po ng pamamaraan nila PBBM. Pakinggan mo natin. Pero sa pamamagitan ng kasunduang ito, na nagpibigay sa DOE ng karapatan na gamitin ang mga itinakdang lokasyon para sa mga proyekto ng offshore wind energy, ang mga dayuhang mamumuhunan Ang mga dayuhang mamumuhunan, ay maaari nang makapag-access sa mga lugar na kinakailangan para sa mga authorized activity ng offshore wind sa pamamagitan ng DOE. Kenneth. okay. So ito po yung malaking balita, mga sangkay. Alam niyo, ito po yung pamamaraan para yumaman ng Pilipinas. Hindi po yung tipong mga utak pampanatiko dyan. Akala po nila kung isang matalinong presidente o isang kagaya ng Duterte ang uupo, lalago ng ating bansa. Hindi po ganun kadali yun. Biruin nyo, ilang presidente na po ang dumaan since pagkatapos po ng panunungkulan ni Pangulong Marcos. Dami na. Pero ngayon lamang nangyari, mga sangkay, sa time ni PBBM na pumupunta po siya sa ibang mga bansa para manghikayat sa mga dayuhang negosyante. Di ba? Wala pong ganun. Dahil nga po, alam ni PBBM, ito po yung solution sa kahirapan ng Pilipinas. Alam niyo, mga sangkay, kapag ka nangyari ito na mabuksan lalo ang ating ekonomiya, kasi ginagawan po ng pamamaraan nila PBBM, yayaman po ang Pilipinas. Okay? So ano po ang inyong opinion, mga sangkay? I-comment nyo po sa ibaba. At magkwentuhan po tayo sa comment section. At mayroon po akong isang YouTube channel, guys. Ito po isang K-Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Dahil dito, mga sangkay, magaganda po yung content na ating ginagawa. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.